Mainit ang sikat ng araw nang dumating si Lorenzo Malvar sa harap ng gusali ng kumpanyang minsan niyang pinaghirapan itayo, ang Malvar Innovations Incorporated. Nakatayo siya sa tabi ng guardhouse, bit-bit ang lumang brown na folder na bahagyang nagkupas na sa tagal ng panahon. Suot niya ang simpleng polo na may mga tupi sa laylayan at pantalong may kupi sa tuhod. Walang makapagsasabing na ang lalaking iyon, na tila karaniwang aplikanteng nagbabaka sakali, ay minsang naging haligi ng kumpanyang iyon. Tahimik siyang ngumiti habang pinagmamasdan ang logo ng kumpanya sa salamin ng main entrance. Iba na ang panahon, bulong niya sa sarili. 15 taon na ang lumipas mula nang ipasa niya ang kumpanya sa board of directors at magretiro upang makasama ang kanyang anak na si Clara sa probinsya. Ngunit ngayon, napilitan siyang bumalik matapos makarating sa kanya ang mga balitang tila unti-unti nang nasisira ang kulturang itinaguyod niya noon. Ang respeto, malasakit at kababaang loob. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon at mas malamig pang mga titig ng mga nakaupong receptionist. Isang babae sa HR desk ang nagsalita nang hindi man lang tumingin sa kanya. "Good morning po, ano pong kailangan ninyo?" tanong nito habang abala sa cellphone. Ngumiti si Lorenzo. Nandito po sana ako para mag-apply sa maintenance posisyon." Tumikhim ang babae. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa at nagkibit balikat. "Pakisulat po sa logbook, tapos hintayin niyo na lang po dyan." Medyo matagal pa siguro, busy pa si Ma'am Miranda. Umupo si Lorenzo sa gilid ng waiting area, katabi ng ilang kabataang aplikante. Napansin niyang halos lahat ay formal ang bihis. May necktie, may dala pang laptop, at may amoy ng bagong pabango. Siya lamang ang nakasuot ng lumang relo at medyas na may maliit na butas. Ngunit sa halip na mahiya, napangiti siya. "Ganito rin ako noon," bulong niya sa sarili nang nangangarap pa lang. Lumipas ang halos 30 minuto at wala man lang lumalapit sa kanya. Ilang beses siyang tiningnan ng mga staff na para bang nagtataka kung bakit naroroon pa siya. Sa bandang dulo ng mesa, nakita niya si Miranda Razon, ang manager na tila siya ang hari ng opisina. May hawak itong cellphone, nagme-makeup habang may kausap sa kabilang linya. "Sabihin mo sa kanila kung late uli sila sa report, tanggal agad. Ayoko nang mabagal dito." Malakas na sabi ni Miranda habang may nakikinig na empleyado sa tabi. Pinagmamasdan ni Lorenzo ang bawat kilos nito, ang pagtikwas ng buhok, ang mga salitang puno ng yabang at ang titig na tila nakataas sa lahat ng bagay. Noon pa man, labis na niyang tinutulan ang ganitong uri ng pamumuno. Sa kanyang panahon, ang bawat "Sir, ikaw po ba yung susunod?" tanong ng HR assistant. Tumango si Lorenzo at agad tumayo, pinunasan pa ang pawis sa noo. Habang papasok siya sa loob ng conference room, ramdam niya ang malamig na hangin at mas malamig na pakikitungo ng mga nasa loob. "Umupo ka," malamig na sabi ni Miranda. Hindi man lang tumingin sa kanya. "Salamat po, ma'am," sagot ni Lorenzo habang nakaupo ng maayos. Binuklat ni Miranda ang kanyang folder at agad na pakunot ang noo. "Mr. Lorenzo Malvar, 67 years old. Maintenance staff? Hindi niyo ba alam na may age limit kami rito?" Ngumiti lamang si Lorenzo. "Alam ko naman po, pero baka may pwede pang mapagbigyan. May karanasan naman po ako sa management at kaya ko pa po." Naputol siya ni Miranda. "Management? Hindi to boardroom, lolo. Hindi niyo na panahon ito. Ang hinahanap namin ay mabilis, masipag at hindi kailangang bantayan." May mahina siyang narinig na tawa mula sa mga HR staff sa gilid. "Sir, baka janitor na lang po," bulong pa ng isa na agad tinapik ni Miranda sa balikat. "Huwag mong sayangin ang oras ko." Dagdag pa ng manager, "Marami pa akong kailangang asikasuhin kaysa sa mga lumang aplikanteng katulad mo.
Tahimik lang si Lorenzo. Hindi siya nagalit. Bagkus ay mas lumalim ang kanyang buntong hininga. Nang palabas na siya ng opisina, narinig niyang may nagsabing, "Ang tapang din ng lolo nag-a-apply pa. Baka gusto ring mag-TikTok." Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas, isang lalaki ang sumunod sa kanya. Si Hector Di Maunahan, ang HR head. "Sir, pasensya na po sa nangyari. Hindi po lahat dito ganun. Minsan, masyado lang makapangyarihan ang ilan." Ngumiti si Lorenzo at itinapik ang balikat ng lalaki. "Wala kang dapat ipag-sorry, iho. Ang masama ay kung manahimik ka habang may mali." Paglabas niya ng gusali, huminga siya ng malalim. Tumingala siya sa logo ng kumpanya na dati nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Mula sa puso, ginawa kong tahanan ang kumpanyang ito. Bulong niya habang pinagmamasdan ang mga bagong sasakyang nakapark. Ngayon, isa na lang itong gusaling puno ng takot at kayabangan. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya napigilang ngumiti. "Hindi ko kailangan magpakilala ngayon," aniya sa sarili. Mas matamis ang aral kapag hindi nila alam kung sino ang tinuturuan nila. Muling humigpit ang kanyang kapit sa lumang folder na sa loob ay hindi lang resume, kundi mga dokumento ng pagmamay-ari sa kumpanya. Sa kanyang puso, nagsimula ang isang bagong misyon. Hindi para muling maghari, kundi para ituwid ang kulturang unti-unting nilamon ng kayabangan. Habang sumasakay siya sa tricycle pauwi, narinig pa niya ang mga batang nag-aaway sa labas. "Tanda na ni Lolo pero gusto pa ring magtrabaho," sabi ng isa. Napangiti siya. "Hindi mo kailangang bata para maging kapaki-pakinabang. Kailangan mo lang ng puso." Mahinang wika niya habang lumilingon sa bintana. Sa huling sulyap niya sa gusali, nakita niyang nakatayo pa rin si Miranda sa loob ng opisina. Abala sa cellphone. Walang kamalay-malay na ang tinaboy niyang matanda ay siyang taong magpapabago sa takbo ng kanyang buhay at ng buong kumpanya. "Next applicant, Lorenzo Malvar," sigaw ng HR assistant habang hawak ang clipboard. Agad na tumayo si Lorenzo. Bit-bit ang lumang folder at may bahagyang ngiti sa labi. Nilapitan niya ang pinto ng interview room at bago pa siya makapasok ay narinig na niya ang tawa ni Miranda Rason, ang manager na mag-i-interview sa kanya. "Sige, papasukin mo na yung sunod. Pero bilisan mo, may meeting pa ako," sabi nito sabay tiklop ng lipstick na hawak. Nang bumukas ang pinto, agad siyang sinalubong ng malamig na titig. Si Miranda ay nakaupo sa swivel chair, nakataas ang kilay at tinapik-tapik ang ballpen sa mesa. Sa gilid, may dalawang HR staff na abala sa cellphone. Paminsan-minsan ay napapatingin sa kanya habang napapangiti ng patago. "Upo ka," utos ni Miranda. Walang kahit kaunting lambing sa boses. "Maraming salamat po, ma'am." Magalang na tugon ni Lorenzo. Pagkaupo pa lang niya, ay agad na binuksan ni Miranda ang lumang folder at tiningnan ang resume. Habang binabasa ito, napangiwi siya, tapos ay napahalakhak. 67 years old? Maintenance staff? Hindi ba dapat nasa bahay ka na? Nagpapahinga kasama ang mga apo mo? Tahimik na ngumiti si Lorenzo. "Hindi ko pa po siguro kaya magpahinga, ma'am. Gusto ko pa sanang magtrabaho. Kahit anong posisyon na lang po, basta makapaglingkod." Ngunit agad siyang pinutol ni Miranda. "Maglingkod? Hindi ito simbahan, lolo. Kumpanya ito. At hindi kami tumatanggap ng, senior citizens." Natawa ito at tiningnan ang dalawang HR staff na naroon. "Girls, baka gusto niyo siyang i-recommend sa guardhouse?" Baka doon mas bagay. Napahagalpak ng tawa ang dalawa. Isa pa nga ay nagkunwaring nagwawalis, sabay sabi, "O ayan sir, practice ka na." Ngunit imbes na magalit, tahimik lang na tumingin si Lorenzo sa kanila. Ang kanyang mga mata, bagamat may bahid ng lungkot, ay nanatiling puno ng dignidad. "Pasensya na po kung istorbo ako," mahinahong sabi niya.
Hindi ko naman intensyon na sayangin ang oras ninyo. Pero kung pwedeng marinig lang sana ang karanasan ko. Hindi na kailangan, sigaw ni Miranda. Marami kaming aplikante dito na mas bata, mas may lakas at mas mabilis. Hindi ka na namin kailangan. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Ramdam ni Lorenzo ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Miranda. Kung ganun po, marahang wika niya. Salamat na lang sa pagkakataon. Ngunit bago siya tumayo, may marinig siyang bulong ng isa sa staff. Grabe to si Lolo, baka umiyak pa. Baka mamaya heart attack pa yan dito. Dagdag ng isa, sabay tawa. Lumakad siya papunta sa pinto. Ngunit bago makalabas ay hinabol pa siya ni Miranda ng panunuya. Huwag ka nang mag-abalang bumalik dito ha. Mas bagay ka sa labas, baka gusto mong magbantay ng gate. Doon may shade pa. Napatigil si Lorenzo. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng diretsyo si Miranda. Hindi ito tingin ng galit, kundi ng isang taong nagtataka kung saan napunta ang kababaang loob ng tao. Minsan, sabi niya ng mahina, ang pinakamalakas ay yung marunong pa ring rumespeto kahit walang kapangyarihan. Tahimik na napatingin sa kanya ang ilang HR staff, tila nahihiya. Ngunit si Miranda, nagkunwaring walang narinig, tumingin sa cellphone at nagpatuloy sa pag-type. Next, sigaw niya, parang walang nangyari. Paglabas ni Lorenzo sa hallway, napatingin siya sa paligid. Mga modernong ilaw, magarang pader, mamahaling kagamitan, pero tila wala ng init ng pagkatao. Lahat ay nagmadali, walang ngiti, puro takot sa mga nakatataas. Habang naglalakad siya palabas, nakasalubong niya si Hector Di Maunahan, ang HR head. May suot itong simpleng long sleeves at may mabait na mukha, ngunit halatang may agam-agam. Sir, kayo po ba yung kaka-interview lang ni Ma'am Miranda? Tanong nito. Ngumiti si Lorenzo. Oo, ako nga. Napakamot si Hector. Pasensya na po ha. Medyo ganun lang talaga siya. Mahigpit. Pero sana, wag niyo sanang isipin na lahat dito ay ganun. Walang problema, hiho. Sagot ni Lorenzo. Ang masakit lang kung ang higpit ay nawawala sa tamang lugar. Pero ayos lang, naiintindihan ko. Habang nagsasalita siya, napansin ni Hector ang kabaitan at lalim sa tono ni Lorenzo. Parang may bigat sa bawat salita, parang galing sa taong may karanasan at karunungan. Kung ako ang tatanungin, sir, wika ni Hector, dapat marami kaming katulad ninyo dito. Pero wala na iba na talaga ang sistema. Ngumiti si Lorenzo at tinapik ang balikat nito. Hindi pa huli ang lahat, iho. May oras pa para ayusin kung anuman ang nasira. Nagulat si Hector sa sagot niya. Parang may nakatagong kahulugan sa mamasalitang iyon. Lumabas na si Lorenzo sa gusali at sa bawat hakbang niya palabas ng pinto, ramdam niya ang pag-igting ng damdamin. Hindi ito galit, kundi isang malalim na lungkot at pagnanais na maibalik ang kabutihang nawala sa mga puso ng mga taong pinaghirapan niyang abutin noon. Sa labas, huminto siya sandali at tiningnan ang signage ng kumpanya, Malvar Innovations Inc. Sa ilalim ng araw, kumikintab ito, ngunit sa kanyang paningin, tila ito'y unti-unting nababalutan ng kalawang ng kayabangan at kawalang respeto. Mukhang kailangan kitang linisin ulit, bulong niya. Sa kanto ng parking area, nakita siya ng guard na agad tumayo at nagbigay galang. Sir Lorenzo, tawag nito. Matagal din po bago kayo bumalik ah. Ngumiti lang si Lorenzo at inilagay ang daliri sa labi. Tahimik lang muna, Densyo. Huwag mong ipagsasabi ha. Opo sir, sagot ng guard na may paggalang. Sakay ng jeep pa uwi, habang nakatingin sa labas, patuloy na naglalaro sa isipan ni Lorenzo. Ang nangyari, ang pagtawa, pangmamaliit at kawalan ng respeto ay parang sumampal sa alaala niya ng panahong puno ng malasakit ang bawat sulok ng kumpanya. Ngayon, unti-unti niyang binuo sa isip ang isang plano.
Hindi na siya babalik bilang matandang aplikante. Babagsak siya roon muli bilang taong magpapakita kung ano ang tunay na halaga ng respeto at pagkatao. At sa puso niya, tahimik siyang nangako, hindi ko hahayaang manatiling ganito ang tahanang itinayo ko. Kinagabihan, tahimik ang paligid ng Malvar Innovations Incorporated. Ang mga ilaw sa bawat palapag ay unti-unting pinapatay ng mga janitor, tanda ng pagtatapos ng maghapong puno ng trabaho at kayabangan. Ngunit sa labas ng gusali, huminto ang isang itim na sasakyan. Mula rito ay bumaba si Lorenzo Malvar. Suot na ngayon ang simpleng itim na Amerikana. Hindi na siya ang matandang aplikanteng pinagtawanan kanina. Sa kanyang bawat hakbang ay may dignidad at katahimikan ng isang dating pinuno na muling nagbabalik. Paglapit niya sa guardhouse, agad siyang napatigil ni Dencio, tang matagal na niyang pinagkakatiwala ang gwardiya. Sir Lorenzo, halos pabulong, ngunit puno ng tuwa ang boses nito. Akala ko po hindi na kayo babalik dito. Ngumiti si Lorenzo at tinapik ang balikat nito. Tahimik lang muna, Dencio. Wala pang dapat makaalam. Gusto ko munang makita kung ano na ang nangyari sa tahanang itinayo ko. Opo, sir, pasok po kayo. Alam niyo naman, pag kayo, automatic na. Dumiretso siya sa elevator. At habang umaakyat ito patungong top floor, pinagmamasdan niya ang makintab na salamin at bagong design ng gusali. Marami nga ang nagbago. Mas moderno, mas marangya. Pero alam niyang may nawalang hindi kayang palitan ng mamahaling dekorasyon, ang malasakit. Pagbukas ng elevator, sinalubong siya ng HR head na si Hector Di Maunahan na tila nagulat nang makita siya. Sir Lorenzo? Halos hindi makapaniwala si Hector, sabay yumuko ng magalang. Hindi ko po inakalang kayo nga yung nakita kong kanina sa interview room? Ngumiti si Lorenzo at tumango. Oo, ako yon, Hector. Pasensya na kung ginulat kita. Sinadya kong magpanggap. Gusto kong makita kung ano na ang ugali ng mga taong nagtatrabaho dito. Lumapit si Hector, may halong hiya at paggalang sa tono. Sir, kung alam lang ng iba kung sino talaga kayo, siguradong ibang trato ang ibinigay nila. Yan ang problema, sagot ni Lorenzo. Sabay upo sa mahabang sofa sa HR lounge. Hindi ko kailangang tratuhin ng maganda dahil ako si Lorenzo Malvar. Ang gusto kong makita ay kung marunong pa bang rumespeto ang mga tao sa mga walang pangalan, sa mga ordinaryo. Tahimik sandali si Hector. Sir, totoo pong maraming nagbago. Marami na rin po ang umalis. Lalo na nung na-promote si Miranda bilang operations manager. Maraming reklamo, pero walang nagsasalita. Tumango si Lorenzo. Narinig ko na nga kanina. Sinaktan ako nang nakita kong pag-uugali niya. Hindi lang dahil sa akin, kundi dahil sa kung paano niya tratuhin ang mga tao. Alam mo ba kung paano siya na-promote? Napayuko si Hector. Sa totoo lang po, sir, may koneksyon siya sa isa sa mga board members. Si Rogelio Tan, pinsan daw ng asawa niya. Noong umalis kayo, siya na ang naging paborito ng ilang nasa board dahil magaling daw magpaligaya ng investors. Pero sa totoo lang, puro takot ang pamumuno niya. Tahimik lang si Lorenzo habang pinagmamasdan ang city lights sa labas ng salamin. Ang mga ilaw ay kumikislap, ngunit sa kanyang isipan, iyon ay mga paalala ng kanyang mga taong pinaghirapan noon. Mga taong nagsimula sa wala. Kung ganun, marahan niyang sabi, panahon na para ipakita sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng tunay na liderato. Hindi ko muna ipapaalam na bumalik ako. Magmamasid ako sa loob mismo. Gusto kong maramdaman nila kung paano lumamig ang kumpanya at mula roon, ipaparamdam ko kung paano ito muling iinit sa respeto. Napatango si Hector. Anong plano ninyo, sir? Simple lang, tugon ni Lorenzo. Bukas, ipatawag mo ang board para sa isang konsultasyon meeting. Hindi nila alam na ako ang nagpatawag. Sabihin mong may bagong consultant na ipapadala mula sa dating may-ari.
Ako yun, nagulat si Hector. Sir, consultant? Ibig sabihin? Mumiti si Lorenzo. Oo, magpapanggap muna akong taga-suri ng performance. Gusto kong makita kung paano magtrabaho si Miranda kapag hindi niya alam kung sino ang nakatingin sa kanya. Muling tumayo si Lorenzo at nilapitan ng pader kung saan nakasabit ang lumang larawan ng mga unang empleyado ng kumpanya. Nakita niya roon ang mga ngiti ng mga taong dati niyang kasama, mga taong nagtiwala, naghirap at nagtagumpay. Marami sa kanila ang wala na ngayon, pero sa bawat ngiti naroon pa rin ang alaala ng panahon kung saan ang kumpanya ay hindi tungkol sa pera, kundi sa prinsipyo. Ang hirap pala makita ang sarili mong anak na lumalaking iba na ang ugali. Malungkot niyang wika. Ganito ko nakikita ang kumpanya ngayon. Lumapit si Hector. Sir, kung kailangan ninyo ng tulong, nandito po ako. Hindi ako magpapanggap. Alam kong marami kayong tinulungan noon. Kung may paraan para maibalik ang dating diwa ng Malvar Innovations, gagawin ko. Salamat Hector, tugon ni Lorenzo. Kailangan ko ng mga katulad mo, tahimik pero matapat. Lumipas ang ilang oras sa pag-uusap nila. Ipinakita ni Hector ang mga internal reports, reklamo ng mga empleyado na hindi naaksyonan, mga overtime na hindi binabayaran, at mga insidente ng pang-aabuso ni Miranda sa mga junior staff. Hindi ko alam kung paano ito nakalusot, wika ni Hector, pero mukhang may sumasala sa mga report bago makarating sa board. Tumango si Lorenzo. Si Miranda nga siguro ang humaharang. Lalong dapat kong makita kung hanggang saan ang kalokohan nila. Habang palabas na si Lorenzo, huminto siya sa may pintuan ng HR at tumingin kay Hector. Bukas, ipatawag mo na sila. Sabihin mong galing sa dating may-ari ang bagong consultant. At kung may magtanong kung bakit, sabihin mo lang, oras na para muling repasuhin ang kaluluwa ng kumpanya. Tumango si Hector, puno ng determinasyon. Maiintindihan nila yan, sir. Nang bumaba si Lorenzo sa elevator, sinalubong siya ni Dencio. Hawak pa rin ang night logbook. Sir, aalis na po ba kayo? Tanong nito. Oo, Dencio. Pero bukas, babalik ako. Magbabantay tayo ng bagyong paparating. Bagyo po? Mumiti si Lorenzo. Oo, bagyong tinatawag na katotohanan. Paglabas niya ng gusali, sumakay siyang muli sa itim na sasakyan. Habang dumadaan sa kalsada, nakita niya sa rearview mirror ang logo ng kumpanyang minsang ipinagmalaki niya. Ngunit ngayon, yun ay tila naglalaho sa likod ng usok ng gabi. Sa loob ng kotse, tahimik siyang nagsalita. Bukas, ipapaalala ko sa kanila kung bakit ko tinawag na innovations ang kumpanyang ito. Hindi lang para sa teknolohiya, kundi para sa pagbabago ng ugali. At sa katahimikan ng gabi, habang tumatakbo ang sasakyan palayo, nagningning ang mga ilaw ng lungsod, tila paalala na sa gitna ng kadiliman, may mga taong handang magbalik para iwasto ang mali, kahit ang sarili nilang obra na pinabayaan ng panahon. Kinabukasan, maagang pumasok si Lorenzo Malvar sa opisina. Nakasuot siya ng simpleng polo na kulay abo, may kasamang ID na nagsasabing Consultant L. Mendoza, isang pangalang ginamit niya upang hindi makilala. Maaga pa lang, naramdaman na niya ang tensyon sa paligid. Mga empleyadong tahimik, walang nagsasalita at tila takot na takot kahit sa pinakamaliliit na pagkakamali. Ang mga mata nila ay laging nakatuon sa orasan at bawat yapak ng takong ni Miranda Razon ay nagdudulot ng kaba sa buong floor. Habang nagmamasid, nilapitan siya ni Hector Di Maunahan at niyaya sa HR office. Sa loob nakaupo na si Noel Rivera, ang janitor, isang lalaking nasa late 20s, payat ngunit may matatag na paninindigan sa boses. May bitbit itong lumang cellphone. Sir, este Consultant Mendoza. Mahinang sabi ni Noel, hindi ko po alam kung tama tong ginagawa ko, pero matagal na po akong hindi mapakali. Araw-araw kasi,
ganito na lang, sigaw at kahihiyan. Tumingin si Lorenzo kay Hector, sabay tango bilang hudyat na ituloy ni Noel ang kwento. Si Ma'am Miranda po, patuloy ni Noel. Kahit maliit na pagkakamali lang, sinisigawan kami. Minsan po, tinapon niya sa sahig yung kape dahil daw hindi tama ang timpla. Tapos sa isang meeting, binastos pa niya yung senior accountant kasi daw mabagal mag-present. Nagtawanan pa yung iba kasi natatakot silang mapagsabihan din. Tahimik lang si Lorenzo habang pinapakinggan. Bawat salita ni Noel ay parang mga pako na itinutusok sa kanyang konsensya. Ang kumpanyang iinayo niya para maging tahanan ay naging kulungan ng takot. May mga umalis na rin po, sir, dagdag ni Hector. Lalo na yung mga matatagal ng empleyado. Mga kasabayan ko po yung ilan. Hindi nila kinaya yung trato ni Miranda. Lahat ng may prinsipyo, tinatanggal o pinapaalis nang hindi man lang pinapaliwanag. Napatingin si Lorenzo sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang main office kung saan abala si Miranda. Nagsisigaw sa telepono habang ang mga tauhan ay tahimik na nagtatrabaho. Nasaan na ang respeto? Bulong niya. Noon, bawat empleyado rito ay may pangalan. Ngayon, parang lahat may takot na ID. Inabot ni Noel ang cellphone at pinindot ang play sa isang video. Doon, narinig nila ang boses ni Miranda. Ano ba yan, Carlo? 3 beses ko na sinabi kung anong format ng report. Ilang beses mo bang gustong mapahiya ka sa harap ng team mo, ha? Pasensya na po, ma'am. Sagot ng lalaki sa video. Pasensya? Hindi kita binabayaran para magpasensya. Kung hindi mo kayang sumabay, imalis ka na lang. Sumunod ay mga halakhak ng ilang empleyado, halatang takot na mapagsabihan. Kaya natawa na lang. Napahawak si Lorenzo sa ulo. Ramdam niya ang bigat ng hangin. Ganito na ba kalala? Tanong niya kay Hector. Sir, halos lahat po ganito ang kwento. Wala nang lumalapit sa HR kasi alam nila si Miranda pa rin ang masusunod. Kapag nagreklamo ka, bukas mawawala na ang pangalan mo sa schedule. Lumapit si Lorenzo kay Noel at mahina ang tinig. Salamat iho sa tapang mo. Pero ipangako mong mananatili kang maingat. Huwag mong ipagsasabi mo na ang nakita mo. Ako na ang bahala. Kumango si Noel. Opo sir, hindi ko po kayo bibigiin. Pagkaalis ni Noel, tumayo si Lorenzo at marahang naglakad sa hallway. Ang mga ilaw ay maliwanag, pero ang aura ng lugar ay malamig. Parang walang buhay. Dumaan siya sa pantry at nakita niyang walang nagkakatuwaan, walang kwentuhan. Bawat isa'y nakayuko, mabilis kumain at agad bumabalik sa mesa. Lumapit siya sa isang babaeng clerk na tila kinakabahan nang makita siyang nakatayo. Sir, may kailangan po ba kayo? Tanong ng babae. Ngumiti si Lorenzo. Wala naman, gusto ko lang sanang malaman, masaya ka pa bang magtrabaho rito? Sandaling tumahimik ang babae, saka mahina ang sagot. Masaya po, dati. Lumunok si Lorenzo. Bakit hindi na ngayon? Kasi po sir, halos pabulong ang sagot. Hindi mo na maramdaman yung dati naming samahan. Noon po kasi, kahit stress kami, masaya kasi may respeto. Ngayon, kahit magaling ka, kung hindi ka pabor kay Ma'am Miranda, parang wala kang halaga. Tumango siya at marahang iniwan ang pantry. Sa bawat lakad niya, ramdam niyang parang lumiliit ang puso ng bawat empleyado sa takot. Parang bawat isa'y naghihintay ng oras para makalabas lang sa mundong iyon. Pagbalik niya sa opisina ni Hector, mabigat ang kanyang hininga. Alam mo Hector, sabi niya, akala ko dati sapat na ang disiplina. Pero mali ako. Ang disiplina na walang puso ay pamumuno ng takot, hindi ng respeto. Sir, may plano na ba kayo? Tanong ni Hector. Mayroon na, sagot ni Lorenzo. Pero hindi ito tungkol sa pagpaparusa. Gusto kong matuto si Miranda, hindi lang magdusa.
Ang sakit ng ginagawa niya ay hindi mapapalitan ng isang simpleng pagkatanggal. Kailangan niyang maramdaman kung paano maging nasa posisyon ng mga taong sinasaktan niya. Tahimik na tumango si Hector. Ibig niyong sabihin, Sir, babaguhin niyo siya mismo? Hindi ako Diyos para baguhin siya, tugon ni Lorenzo. Pero maaari ko siyang dalhin sa sitwasyong makikita niya ang sarili niya sa mata ng mga nilapastangan niya. Dun lang siya matututo. Lumabas si Lorenzo sa opisina at naglakad patungo sa conference room kung saan madalas mag-meeting si Miranda. Mula sa malayo, narinig niyang muli ang malakas nitong boses. Paano yan? Mali na naman tong report mo. Kailan ka ba matututo? Napailing si Lorenzo. Hindi lang siya masungit. Nasira na ang prinsipyo niya. Habang naglalakad pabalik sa elevator, tumingin siya sa lumang painting sa dingding, ang logo ng kumpanya na may motto na siya mismo ang gumawa. Sa Malvar Innovations, bawat tao ay mahalaga. Ngayon, tila iyon ay isa na lang hungkag na dekorasyon. Napahawak siya sa dibdib at sa tahimik na tinig ay bumulong, "Hindi kita babawiin, Miranda, pero ituturo ko sa iyo kung ano ang halaga ng pagiging tao." At sa sandaling iyon, nagsimula nang umikot sa kanyang isip ang plano, isang paraang hindi lamang magpapabagsak kay Miranda, kundi magbubukas ng kanyang mga mata sa katotohanan, na ang kapangyarihan ay walang saysay kung wala itong kababaang loob. Lunes ng umaga, maagang nagtipo ng lahat ng department heads sa malaking conference room ng Malvar Innovations Incorporated. Tahimik ang lahat, puno ng kuryosidad at kaba, dahil may bagong consultant daw na ipapadala mula sa dating may-ari ng kumpanya. Ang balitang ito ay kumalat magdamag, at maging si Miranda Rason ay halatang balisa habang nakaupo sa gitna ng mesa. Nakakunot ang noo at paulit-ulit na binabasa ang agenda sa harap niya. Pagpasok ng conference room, isang lalaking may postura ngunit may banayad na tindig ang humakbang papasok. Suot niya ang kulay abo na blazer. Simple lang ang relo, ngunit may kakaibang karisma sa bawat kilos. Siya ay walang iba kundi si Lorenzo Malvar, sa katauhan ng Consultant Mendoza. Magandang umaga, marahan niyang bati. Ang tinig niya ay mababa, kalmado, ngunit may autoridad na agad na tumahimik ang buong silid. Ako po si Luis Mendoza, ipinadala ng dating may-ari upang magsagawa ng internal evaluation. Ang layunin ko ay makita kung paano ninyo pinamamahalaan ang inyong mga departamento, hindi lang sa trabaho, kundi sa pakikitungo sa tao. Nagkatinginan ang mga department heads. Si Miranda, kahit pilit na nakangiti, halatang naninigas ang panga. Sir Mendoza, sabi niya, pilit na magiliw ang tono. It's an honor to have you here. We've been maintaining good performance lately. Mumiti si Lorenzo. Maganda yan, Ms. Raisin. Pero gusto ko ring makita hindi lang ang performance, kundi kung paano ninyo pinapanatili ang moral at kultura ng kumpanya. Sa isang iglap, nagbago ang itsura ni Miranda. Kahit nakangiti, halata ang pagkailang. Of course, sir. I assure you, lahat po dito ay maayos at disiplina ang umiiral. Tumango si Lorenzo at ngumiti ng banayad. Yan ang aalamin natin sa loob ng linggong ito. Matapos ang pagpupulong, ipinahayag ni Lorenzo ang kanyang plano. Isang evaluation week. Sa loob ng 7 araw, susuriin ang bawat department sa paraan ng pamumuno, ugnayan sa empleyado, at kabuuang moral ng mga manggagawa. Lahat ay kailangang makipagtulungan, at ang resulta raw ay diretsyong isusumite sa dating may-ari. Nang matapos ang meeting, lumapit si Miranda kay Hector, ang HR head. Hoy Hector, bulong niya, kilala mo ba talaga yung consultant na yan? Mukhang ang dami niyang alam sa kumpanya ah. Hindi ko po alam ma'am, sagot ni Hector, maingat ang tono. Pero mabait siya, mukhang alam ang ginagawa. Napasinghal si Miranda. Basta bantayan mo yan.
Ayokong may makialam sa sistema ko. Dito, ako ang nasuso. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula ang pagsusuri ni Lorenzo. Isa-isa niyang nilapitan ang mga department heads, ang finance, marketing, operations at HR. Nakikinig siya sa mga kwento ng bawat isa, hindi bilang pinuno, kundi bilang tagamasid. At sa bawat kwento, mas lumilinaw sa kanya ang ugat ng problema. Takot, hindi respeto, bumabalot sa buong opisina. Isang tanghali, napadaan siya sa operations floor. Nakita niya si Miranda na may dalang stack ng papeles habang sumisigaw sa isang empleyado. Ang bagal mo talaga, Paulo. Ilang beses ko bang sasabihin na double check mo yan bago ipasa? Tumayo ang lalaki, halatang nanginginig. Pasensya na po, ma'am. Nagkamali lang po ako sa... Huwag kang magpaliwanag. Ganyan kayo, puro palusot. Lumapit si Lorenzo at sa mahina ngunit malinaw na boses ay nagsabi, Miss Razon, everything okay here? Mabilis ang reaksyon ni Miranda. Biglang nagbago ang tono, sabay ngiti. Sir Mendoza, everything's fine. Just a minor correction sa report ni Paulo. You know how it is. Discipline and excellence, right? Of course, tugon ni Lorenzo, sabay tingin sa mga empleyadong halatang takot na tumingin sa kanila. But sometimes, respect brings more results than shouting. Tumawa si Miranda, pilit. Of course, sir. I totally agree. Ngumiti lang si Lorenzo, pero sa loob-loob niya, mas tumibay ang kanyang desisyon. Nakita niya mismo kung paano nagkukunwari si Miranda. Mabait kapag may nakatingin, ngunit nagiging halimaw kapag walang saksi. Sa sumunod na araw, pinatawag ni Lorenzo si Hector at si Noel. Hector, sabi niya, nais kong magkaroon ng anonymous employee feedback form. Walang pangalan, walang pirma. Gusto kong marinig ang totoo mula sa kanila. Tumango si Hector. Gagawin ko po agad, sir. Good, dagdag ni Lorenzo. At ikaw naman, Noel, bantayan mo kung paano kumilos si Miranda kapag wala ako. Subukan mong mag-obserba, hindi para manira kundi para makita kung may pagbabago. Opo, sir, sagot ni Noel, na may bahid ng determinasyon. Habang dumarating ang mga feedback form, nabasa ni Lorenzo ang mga salitang halos pare-pareho ang laman. Nakakatakot si Ma'am Miranda. Wala kang karapatang magkamali. Kahit tama ka, mali ka kung hindi mo siya pabor. Ang bawat papel ay parang salamin ng realidad na gustong itago ng kumpanya. Kinabukasan, nagpasya si Lorenzo na kausapin si Miranda sa opisina nito. Miss Razon, panimula niya, kamusta ang evaluasyon so far? Mumiti ito, pilit pa rin. Everything's under control, sir. I'm confident the results will be excellent. You'll see how efficient we are here. Mumiti si Lorenzo at tumingin sa paligid ng opisina. Malinis, moderno, pero malamig. Efficiency is good, sabi niya. But people don't stay because of efficiency alone. They stay when they feel valued. Natawa si Miranda, parang nagbibirong may halong pagmamataas. Of course, sir, I always value my team. I even treat them like family. Tumingin si Lorenzo ng diretso sa kanya, hindi kumikibo. Ang mga mata niya ay tila bumabaon sa konsensya ni Miranda. Family? Mahinahon niyang tanong. Kailan ka huling nakipagkamay sa isang janitor? Biglang natahimik si Miranda. Ako? Well, I see them around. But of course, hindi na kailangan ng ganoon. We all have roles, right? Ngumiti si Lorenzo. Tama ka. May kanya-kanyang tungkulin. Pero tandaan mo, Miss Razon, minsan ang pinakamahalagang tungkulin ay yung marunong makinig. Paglabas niya ng opisina, alam niyang naramdaman ni Miranda ang tinig ng katotohanan. Ngunit hindi pa iyon sapat. Kailangan niyang ipakita sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamumuno na may puso. Sa pagtatapos ng linggo, nakatakda na ang final evaluation meeting.
At habang inaayos ni Lorenzo ang kanyang mga notes, sinabi niya kay Hector, "Handa ka na ba, iho? Bukas magbabago ang direksyon ng kumpanyang ito." "Bakit po, sir?" tanong ni Hector. Ngumiti si Lorenzo. "Dahil bukas, hindi na consultant si Mendoza ang kaharap nila, kundi si Lorenzo Malvar mismo." Mainit ang tanghali nang bumaba si Lorenzo Malvar sa operations floor. Naisip niyang bumisita ng hindi nagpapaalam. Gusto niyang makita kung paano talaga gumagalaw ang mga empleyado kapag walang nakatingin. Tahimik siyang naglakad sa pagitan ng mga cubicle, pinagmamasdan ang bawat isa. Ilang nakayuko sa monitor, may iba namang tila tensyoso, halos hindi humihinga habang nagtatrabaho. Ngunit sa di kalayuan, isang pamilyar na tinig ang lumakas sa buong opisina. Isang tinig na puno ng galit at pangmamaliit. "Ano ba, Noel?" sigaw ni Miranda Razon, habang hawak ang isang mop at itinapon ito sa sahig. "Ilang beses ko bang sasabihin na huwag kang dadaan dito kapag nagmi-meeting ako? Wala ka bang modo?" Napatigil si Noel Rivera, ang janitor. Nakayuko siya, hawak ang timba at halatang nanginginig. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po alam na may meeting. Linisin ko lang po sana." "Linisin? Linisin? Hindi mo makayang linisin ang sarili mo? Gusto mo pang makisali sa mga executives?" Sigaw ni Miranda, sabay turo sa kanya. "Umalis ka na, bago pa ako magpasigaw dito." Tahimik ang buong opisina. Lahat ng empleyado ay natigilan, nakatingin lang sa eksena. Ang iba ay umiwas ng tingin, takot na baka pati sila ay mapagalitan. Ngunit sa gilid, si Lorenzo ay nakatayo, nanunood. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya agad lumapit. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Miranda. Nang itulak ni Miranda ang mop gamit ang paa, saka lang kumilos si Lorenzo. Maingat siyang lumapit at sa kalmadong boses ay nagsabi, "Miss Razon, may problema ba tayo rito?" Nagulat si Miranda. Mabilis na nagbago ang ekspresyon. "Ah, Sir Mendoza, nandito po pala kayo." Pilit niyang ngiti, halatang nag-a-adjust. "Nothing serious po, just a little discipline. Kailangan matuto ang mga utility staff kung paano kumilos sa tamang oras." "Disiplina?" tanong ni Lorenzo. Malamig ang tono o pang-aapi. Biglang natahimik si Miranda. Ang mga empleyado ay nagkatinginan at si Noel ay halos hindi makatingin sa kanila. "Ah, sir, don't misunderstand. I'm just maintaining order here." Baka kasi madistract ang mga tao. Ngumiti si Lorenzo, ngunit ang mga mata niya ay matalim. Kung ganon, gusto kong marinig mismo mula kay Noel kung ano ang nangyari. Nagulat si Miranda. "Sir, hindi na siguro kailangan yun. Maliit na bagay lang ito." Ngunit tumingin si Lorenzo kay Noel. "Sabihin mo, iho, ano ang nangyari?" Tahimik si Noel, halatang nag-aalangan. "Sir, naglilinis lang po ako. Akala ko tapos na yung meeting pero..." "Pero sinigawan mo pa rin?" Sabad ni Lorenzo sabay tingin kay Miranda. "Ganito ba ang tinatawag mong leadership, Ms. Razon? Ang pagsigaw sa isang taong gumagawa lang ng trabaho niya?" Namula ang mukha ni Miranda. "Sir, I didn't mean it that way. It's just, nakakainis lang kasi paulit-ulit na siya. Hindi na po mauulit." Ngumiti si Lorenzo, ngunit halatang matalim ang titig. "Hindi ako sigurado kung mauulit o hindi. Pero sigurado akong kailangang may ayusin dito." Tumalikod siya at lumakad papunta sa gitna ng opisina. "Lahat ng nandito, makinig," malakas niyang sabi. "Ngayong araw gusto kong magsulat ang bawat witness ng report tungkol sa nangyaring insidenteng ito. Isama ninyo kung ano ang nakita ninyo at kung paano ninyong naramdaman bilang empleyado." Nagulat ang lahat. Si Miranda ay hindi makapaniwala. "Sir, ano po? Report? Para lang sa ganitong sitwasyon?" Tumango si Lorenzo. "Oo, Miss Razon. Ang respeto ay hindi maliit na bagay. Ito ang pundasyon ng buong kumpanya." Habang pinapagawa niya ang mga report,
halatang imis si Miranda. Sa loob-loob niya, nagngingit-ngit siya sa galit. Sino ba tong matandang consultant na to? Akala mo kung sinong may alam? Kung hindi lang siya konektado sa dating may-ari, matagal ko na tong pinaalis. Bulong niya sa sarili. Lumipas ang ilang oras. Habang binabasa ni Lorenzo ang mga report sa HR office, may kumatok. Si Miranda iyon, dala ang isang folder. "Sir, here's the report you requested. I hope this satisfies your curiosity." Mumiti si Lorenzo at kinuha ito. "Salamat, pero bago kita paalisin, may gusto akong ipakita." Lumakad siya papunta sa isang maliit na monitor sa gilid ng HR desk. "Hector, pakibuksan ang CCTV footage ng 11:45 kanina." Nagulat si Miranda. "Sir, footage? Para saan pa yan? May mga witness na po, di ba?" Ngunit hindi na siya pinansin ni Hector. Sa screen malinaw na nakita ang buong eksena. Kung paano sinigawan ni Miranda si Noel, kung paano itinapon ang mop, at kung paano halos mapahiya ang janitor sa harap lang lahat. Tahimik ang silid. Tanging hinga ni Miranda ang maririnig. Unti-unti siyang napaupo. "Sir, I didn't know you were recording." "Hindi lang ako," tugon ni Lorenzo. "Ang buong kumpanya ay nakamonitor. At hindi ito para manmanan kayo, kundi para protektahan ang mga taong ginagawang mahina ng sistemang tulad ng ganito." Huminga ng malalim si Lorenzo, saka lumapit kay Miranda. "Sinasabi mong disiplina ang kailangan ng mga empleyado. Pero ang disiplina ay hindi dapat ginagamitan ng pang-aalipusta. Hindi ito pananakot. Kung yan ang turo mo, hindi mo sila tinuturuan, tinatakot mo sila." Hindi makatingin si Miranda. "Sir, nagkamali lang po ako. Masyado lang akong nadala." Mumiti si Lorenzo, ngunit malamig pa rin ang tono. Lahat ng lider nagkakamali. Pero ang tunay na lider marunong humingi ng tawad. Tumango siya kay Hector. "Patawag mo ang lahat ng empleyado sa lounge." Ilang minuto lang, napuno ang lounge. Tahimik ang lahat habang nakatayo sa harap si Miranda, halatang kabado. Sa tabi niya, si Lorenzo. "Miss Razon," sabi ni Lorenzo, "may gusto kang sabihin sa kanila, hindi ba?" Nanginginig ang boses ni Miranda. Mga kasama, humihingi ako ng paumanhin sa ginawa ko kanina. Hindi ko dapat pinahiya si Noel. Nadala lang ako." Tahimik ang lahat. Ni Noel ay nakayuko, hindi makatingin. "Okay lang po, ma'am," mahina niyang sabi. "Matagal ko na pong alam yung ugali niyo. Pero salamat po sa paghingi ng tawad." Tumango si Lorenzo. "Narinig niyo lahat. Ang paghingi ng tawad ay simula, pero hindi katapusan. Simula ito ng pagbabago." Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. At mula ngayon, may mga mata nang nakatingin sa lahat ng sulok ng opisina. Hindi para manmanan, kundi para matiyak na ang respeto ay buhay pa rin dito. Pagkatapos ng insidenteng iyon, kumalat ang balita sa buong kumpanya. Tahimik si Miranda buong araw. Ngunit sa loob-loob niya, galit pa rin siya. Hindi pa siya tapos. "Hindi mo ako basta mapapahiya, Consultant Mendoza," bulong niya sa sarili. "Dahil hindi mo alam kung sino ang kakampi ko sa board." Ngunit hindi niya alam, ang taong kinaiinisan at gusto niyang pabagsakin ay siya mismong tunay na may-ari ng kumpanya na matagal na niyang nilapastangan. Makulimlim ang langit ng araw na iyon, ngunit sa loob ng Malvar Innovations Incorporated, mas mabigat pa ang hangin kaysa sa paparating na ulan. Lahat ng department heads at managers ay naroon sa malaking conference room. Tahimik ang bawat isa, nagtataka kung bakit biglang ipinatawag ng consultant ang isang emergency meeting. Nasa unahan si Lorenzo Malvar, nakatayo sa likod ng podium, kalmadong nakapingin sa mga mukha ng mga taong minsan ay nagbago ng diwa ng kanyang kumpanya. Sa tabi niya,
Tahimik si Hector di maunahan. Halatang alam ang mangyayari, ngunit pinipigilan ang sariling kabahan. Sa dulo naman ng mesa, si Miranda Razon, nakataas pa rin ang noo. Nagkukunwaring kampante kahit may kakaibang kaba sa dibdib. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula ni Lorenzo. Magandang hapon din po, Sir Mendoza. Halos sabay-sabay na tugon ng mga naroon. Ngumiti siya. Maraming salamat at nandito kayong lahat. Ilang linggo na akong nag-oobserba sa kumpanya at marami akong nakita. Magaganda pero higit sa lahat, mga bagay na kailangang ituwid. Bahagyang kinabahan si Miranda. Siniko niya ang katabing manager at pabulong na sabi, "Ito na yung sinasabi ko, magre-report na naman ng mga kakulangan. Magaling lang yan sa pakitang tao." Ngunit hindi ito pinansin ni Lorenzo. Kinuha niya ang remote at pinindot ang malaking screen sa likod niya. Lumabas doon ang unang frame ng isang video, ang CCTV footage kung saan sinisigawan ni Miranda si Noel Rivera, ang janitor, habang nakatingin ang mga empleyado sa takot. Tahimik ang lahat, wala ni isang kumilos. Si Miranda, nanlaki ang mata at halos mabitawan ang ballpen na hawak. "Sir," sigaw niya, halos pasigaw. "Bakit po pinapakita yan? Confidential po yan, di ba?" Umipi si Lorenzo, malamig. Confidential, oo. Pero minsan, kailangang buksan ang katotohanan kapag ginagamit ang salitang disiplina bilang sandata ng pang-aapi. Ilang sandali pa, lumitaw ang isa pang video, ang mga pahayag ng dating empleyado, sina Aling Berta at Mang Arturo, mga veteranong manggagawa na umalis dahil sa sobrang stress at kawalan ng respeto. "Dati po sir, masaya dito," sabi ni Mang Arturo sa video. "Pero ngayon, parang hindi na tao ang turing sa amin. Kahit anong galing mo, kung di ka pabor kay Miranda, mawawala ka." Habang nagsasalita ang mga iyon, isa-isang nag-aalisan ng tingin ang mga manager na dati ring takot kay Miranda. Nang matapos ang video, lumakad si Lorenzo sa gitna ng silid. "Alam niyo ba kung bakit ako narito?" tanong niya. Malamig ang boses, ngunit mabigat ang bawat salita. Tahimik ang lahat. "Akala ninyo siguro, isa lang akong konsultant na ipinadala ng dating may-ari. Pero ngayon, kailangan ninyong malaman ang totoo." Tumigil siya sandali. Ang bawat galaw niya ay mabagal, ngunit puno ng puwersa. "Ako si Engineer Lorenzo Malvar," mariin niyang sabi. "Ang dating may-ari at tagapagtatad ng kumpanyang ito." Parang bumagsak ang langit sa loob ng silid. Napahinto ang lahat, tila hindi makapaniwala. May mga pabulong na, "Siya pala yun? Hindi nga totoo yan. Yung matandang aplikante?" Samantalang si Miranda, unti-unting nanlambot. Halos man lumusya sa kinauupuan. Namutla at napayuko. Ang kamay niya ay nanginginig habang pinagmamasdan ang taong dati niyang ininsulto, pinagtawanan at tinaboy palabas ng opisina. Ngunit hindi siya sinigawan ni Lorenzo. Sa halip, marahan itong nagsalita, puno ng dignidad. "Bumalik ako hindi para manakot. Bumalik ako para makita kung paano ninyo inalagaan ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala. Ang kumpanyang ito ay hindi ko ginawa para yumaman. Ginawa ko ito para maging tahanan ng respeto at malasakit." Lumapit siya sa gilid ni Miranda at tumingin sa kanya. "Naaalala mo ba ako, Miss Razon? Ako yung matandang aplikanteng tinawanan mo. Ang sinabihan mong mas bagay sa guardhouse kaysa sa opisina." Hindi makasagot si Miranda. Ang labi niya ay nanginginig. "Sir, hindi ko alam. Hindi ko alam na kayo pala yun." "Yan nga ang punto," sabi ni Lorenzo. "Hindi mo kailangang malaman kung sino ako para matutunan mong rumespeto. Marunong kang maging makatao sa kahit kanino, kilala mo man o hindi." Tahimik ang silid. Ang iba ay napayuko sa hiya. Si Hector naman ay tahimik lang,
Pinagmamasdan ang dating pinunong muling kumikilos bilang haligi ng kumpanya. Nagpatuloy si Lorenzo, marahan ngunit matatag. Sa loob ng mga linggo, nakita ko kung paano nyo pinatakbo ang sistemang ito sa takot, hindi sa tiwala. Paano nyo ginamit ang kapangyarihan para maliitin ang mga nasa ibaba. At sa tuwing may isa kayong pinapahiya, unti-unti ninyong pinapatay ang kaluluwa ng kumpanyang ito. Lumapit siya sa screen at pinatay ito. Pero may ilan pa rin sa inyo na may pag-asa. Mga tulad ni Hector na tahimik ngunit matapat. Mga tulad ni Noel na kahit ginipit ay nanatiling tapat sa tungkulin. Sila ang tunay na haligi ng Malvar Innovations. Tumayo si Noel mula sa likod, hindi makatingin kay Miranda. Si Hector naman ay lumapit kay Lorenzo at marahang yumuko. "Sir, salamat po sa pagbabalik. Matagal naming hinintay ito." Ngumiti si Lorenzo at huminga ng malalim. "Hindi ako bumalik para maghari. Bumalik ako para itama. Pero hindi ko kayang itama ito mag-isa. Kailangan kong makita sa inyong lahat na handa kayong baguhin ang paraan ng pamumuno, ng pakikitungo at ng pagrespeto." Tumingin siya kay Miranda na ngayon ay umiiyak na tahimik. "Miss Razon," sabi niya, "ang galit at kayabangan ay hindi sukatan ng lakas. Ang totoong lakas ay ang marunong humingi ng tawad at magbago. Hindi ko kailangang ipahiya ka dahil ginawa mo na yan sa sarili mo." Lalo pang napahagulgol si Miranda. "Sir, patawad po. Hindi ko alam na ganito kalalim ang sugat na naidulot ko sa kumpanya. Akala ko po ganito ang tamang pamumuno, matapang, walang kinatatakutan." Ngumiti si Lorenzo. Ang tapang na walang puso ay kapangyarihang walang saysay. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo ang lahat ng empleyado at sabay-sabay na pumalakpak. Hindi iyon palakpak ng pagsang-ayon lamang, kundi palakpak ng ginhawa. Tanda na may pag-asa pa ang kanilang tahanan. Si Miranda ay patuloy na umiiyak, habang si Noel ay tahimik na lumapit at inalalayan siya palabas. Sa unang pagkakataon, ang dating mapagmataas na manager ay hindi na tinuturing na leader, kundi isang tao lamang na natutong yumuko. Sa huling bahagi ng meeting, muling nagsalita si Lorenzo. "Simula ngayon, babalik ang Malvar Innovations sa ugat nito, sa respeto, sa malasakit at sa pagkakapantay-pantay." Huminto siya sandali at may ngiti sa labi. "Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Kaya kung handa kayong magbago, magsisimula tayo ngayon." At doon, sa gitna ng ulan sa labas at katahimikan sa loob, muling isinilang ang kumpanyang minsang nawalan ng kaluluwa sa pamumuno ng isang matandang may-ari na muling ipinakita na ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kababaang loob. Pagkatapos ng mainit na pagpupulo, nanatiling tahimik ang buong opisina. Ang mga empleyado ay tila muling nakahinga matapos ang mga taon ng pang-aapi at takot. Ngunit sa gitna ng katahimikan, nakayuko pa rin si Miranda Razon. Hawak-hawak ang kanyang panyo, pinipigilan ang luha na pilit lumalabas sa kanyang mga mata. Nasa harap pa rin siya ng mesa, habang nakaupo naman si Lorenzo Malvar, ang dating consultant, na ngayon ay kinikilalang muli bilang tunay na may-ari ng kumpanya. "Miss Razon," marahang sabi ni Lorenzo, "alam kong marami kang pagkukulang, pero hindi ako naniniwala na ang parusa ang magpapabago sa tao. Minsan, mas malakas ang epekto ng aral kaysa sa takot." Nilingon ni Miranda si Lorenzo, halatang naguguluhan. "Sir, ibig niyo pong sabihin hindi niyo po ako tatanggalin?" Ngumiti si Lorenzo, ngunit malamig ang tinig. "Hindi pa, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon, hindi bilang manager, kundi bilang utility staff." Nabigla si Miranda. "Ano po? Utility staff?" "Oo," matatag na tugon ni Lorenzo. "Kung kaya mong mag-utos, dapat kaya mo ring sumunod. Kung kaya mong manita ng pagkakamali,
dapat kaya mo ring matutunang tanggapin ang sarili mong kamalian. Ang pagiging lider ay hindi tungkol sa mataas na posisyon, kundi sa kakayahang magpakumbaba. Naiyak si Miranda, hindi sa galit, kundi sa hiya. Sir, hindi ko alam kung kaya ko yan. Hindi mo kailangang malaman ngayon, sagot ni Lorenzo. Basta gawin mo lang. Ang aral, hindi natutunan sa taas, natutunan sa pagyuko. Ilang araw matapos ang insidente, nagsimula si Miranda sa bagong tungkulin. Suot ang simpleng uniforme na kulay asul, dala ang mop at dustpan. Ang mga dating empleyadong dati niyang minamaliit ay halos hindi makapaniwala sa nakikita. May ilan pang nagbubulungan sa gilid. Si Ma'am Miranda ba yan? Tanong ng isa. Hindi ako makapaniwala. Siya yung nag-aaway noon sa accounting. Oo nga, ngayon siya na yung naglilinis ng pantry. Sagot ng isa pa. Bagamat ramdam ni Miranda ang mga matang nakatingin sa kanya, pinilit niyang itaas ang ulo. Sa unang linggo, puno ng hiya at galit ang kanyang dibdib. Kapag nakikita niya si Noel, naiilang siya. Minsan ay nagkatinginan sila, ngunit agad niyang iniwas ang paningin. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa hallway, lumapit si Noel at marahang nagsalita. Ma'am, napatigil siya, bahagyang nahiya. Noel, huwag mo na akong tawaging ma'am. Hindi na ako manager. Ngumiti si Noel. Para sa amin, kahit ano pa man ang trabaho nyo, tao pa rin kayong dapat igalang. Napatigil si Miranda. Parang tinamaan ng matalim na karayom sa puso. Salamat Noel at patawad sa mga nasabi ko noon. Mumiti lang ang lalaki. Wala na yun, ma'am. Ang mahalaga, marunong na tayong magsimula ulit. Doon nagsimulang mabasag ang pader ng kayabangan ni Miranda. Unti-unti niyang nakilala ang mga taong dati tinitingnan niya bilang mga mababa. Nalaman niyang si Aling Cora, ang canteen helper, ay nag-aaral pa sa gabi para sa anak niyang may sakit. Si Leo, ang security guard, ay dating nagturo sa probinsya pero napilitang magtrabaho sa Maynila dahil sa kahirapan. At si Noel, ang janitor, ay nagpapaaral ng 2 kapatid sa kolehiyo gamit ang maliit na kita. Bawat kwento ay parang martilyong dahan-dahang tumatama sa kanyang konsensya. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa pantry, napatingin siya sa salamin. Hindi niya maiwasang mapaluha. Bakit ngayon ko lang sila naintindihan? Mahinang sabi niya sa sarili. Bakit kailangan ko pang bumagsak bago ko makita kung gaano sila kahalaga? Pagkalipas ng ilang linggo, napansin ng lahat ang malaking pagbabago sa kanya. Si Miranda na dating palasigaw ay tahimik na nagtatrabaho, laging nakangiti at marunong magpasalamat. Kapag may nahuhulog na dokumento, siya na mismo ang pupulot. Kapag may nagkakape sa lounge, siya na rin ang nag-aalok na maghugas. Isang araw habang naglilinis siya sa harap ng lobby, dumaan si Lorenzo. Napahinto ito at ngumiti. Kamusta, Miss Razon? Ngumiti si Miranda, payapa ang muka. Maayos naman po. Sir, nakakapanibago, pero mas magaan pala ang pakiramdam kapag alam mong wala ka ng tinatapakang tao. Tumango si Lorenzo. Yan ang sinasabi ko. Ang leader na marunong yumuko ay mas matatag kaysa sa leader na puro sigaw. Mula noon, naging inspirasyon si Miranda sa mga empleyado. Hindi na siya tinatawag na Ma'am Miranda, kundi Ate Miranda. Isang palatandaan ng paggalang na galing sa puso. Si Noel naman ay madalas niyang kasabay sa lunch break at minsan ay nagtutulungan pa silang mag-ayos ng mga gamit. Sa kabilang banda, si Lorenzo ay muling ibinalik bilang honorary chairman ng kumpanya. Ngunit imbes na manatili sa taas, mas pinili niyang magtrabaho sa mga linya kasama ng mga empleyado. Madaling araw po lang, makikita na siya sa warehouse, nakikipagkamay sa mga driver at tagapamahala ng supplies. Sir,
Hindi niyo na po kailangang bumaba rito, sabi ng isa sa mga staff. Mumiti si Lorenzo. Kung hindi ako bababa, paano ko malalaman kung ano ang tunay na pinagdadaanan ninyo? Ang dating malamig at nakakatakot na opisina ay muling napuno ng tawanan, pagtutulungan at respeto. Ipinatupad ni Lorenzo ang bagong pulisiya. Walang maliit na trabaho, walang malaking tao. Lahat ay bahagi ng iisang pamil. Naging simbolo ng pagbabago si Miranda. Madalas siyang imbitahin ng HR para magbigay ng mensahe sa mga bagong empleyado. Hindi ko itinatago ang nakaraan ko. Sabi niya minsan sa harap ng training hall. Dati akong manager na akala ko, respeto ang ibig sabihin ay takot. Pero ngayon, natutunan kong ang tunay na respeto ay ibinibigay ng kusa, hindi pinipilit. Habang pinagmamasdan siya ni Lorenzo mula sa likod, bahagya siyang napangiti. Alam niyang tama ang desisyong hindi siya tanggalin. Minsan, ang mga taong pinakamasama ang nagawa ay sila ring may pinakamalaking kapasidad para magbago kung bibigyan ng pagkakataon. Pagkatapos ng ilang buwan, muling umusbong ang kumpanya. Tumaas ang productivity, bumaba ang resignation rate, at higit sa lahat, bumalik ang diwa ng malasakit na siyang pundasyon nito noon. Isang araw, habang naglalakad si Lorenzo sa lobby, nakita niya si Miranda na tinutulungan si Noel mag-ayos na mga upuan. Napangiti siya at sa isip-isip niya, ito na ang tunay na Malvar Innovations. Hindi gusali kundi mga taong natutong magmahal sa trabaho at sa isa't isa. At sa mga sandaling iyon, ramdam niyang natupad ang layunin ng kanyang pagbabalik. Hindi lang para ipakita kung sino ang may-ari ng kumpanya, kundi para muling buhayin ang puso ng mga taong bumubuo rito. Lumipas ang ilang taon at ang dating malamig na gusali ng Malvar Innovations Incorporated ay muling nagkaroon ng buhay. Sa bawat sulok ng opisina, maririnig na muli ang tawanan ng mga empleyado, ang masiglang pagbati tuwing umaga at ang mga salitang matagal na nawala. Salamat, magandang araw at ingat ka. Hindi na ito ang kumpanyang pinamunuan noon ni Miranda Razon sa pamamagitan ng takot. Isa na itong organisasyon na itinuturing ng marami bilang pangalawang tahanan. Sa harap ng main lobby, nakasabit ang bagong company motto na ginawa mismo ni Lorenzo Malvar bago siya tuluyang magretiro. Ang respeto ay puhunan at ang kabutihan ang tunay na kita. Mula nang ipinatupad ni Lorenzo ang bagong kultura ng malasakit, tuluyan nang nagbago ang lahat. Si Hector Di Maunahan, na dati tahimik lang na HR head, ay na-promote bilang general manager. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi lamang naging mas maayos ang sistema ng kumpanya, naging makatao ito. Sir Hector, sabi ng isang empleyado habang papasok sa opisina, may bagong batch ng trainees ngayon. Sila po yung under kay Ma'am Miranda. Ngumiti si Hector. Mabuti. Siya ang tamang tao para magturo tungkol sa respeto. Wala nang mas makakaunawa ron kundi siya. At totoo nga, si Miranda Razon na minsang kinatakutan ng lahat ay ngayon ay Chief Training Officer ng kumpanya. Sa bawat orientation, siya mismo ang nagsasalita sa harap ng mga bagong empleyado. Hindi bilang boss, kundi bilang patunay ng pagbabago. Bago ako magsimula, sabi niya sa isang batch ng trainees, gusto kong aminin na dati, ako ang dahilan kung bakit maraming tao ang umalis dito. Hindi ako marunong makinig. Akala ko ang lakas ay nasa posisyon, pero natutunan kong ang tunay na lakas ay nasa kababaang loob. Tahimik ang mga bagong empleyado habang nakikinig. Marami sa kanila ang hindi makapaniwala na ang babaeng ito na ngayon ay may mahinahong tinig at mapagkumbabang ngiti ay dating kilala bilang isang mapanlait na manager. Kung may matututunan kayo rito, patuloy ni Miranda, ito lang,
Hindi kayo nagtatrabaho para lang kumita. Nagtatrabaho kayo para magbigay halaga. Kapag natutunan nyo yan, kahit saan kayo mapunta, magiging magaan ang bawat araw. Pagkatapos ng orientation, nilapitan siya ni Noel Rivera. Ngayon ay Head of Maintenance Department. Bitbit ang toolbox at may kasamang mga bagong staff. Ate Miranda, bati niya. Ayos na po yung aircon sa training hall. Pasensya na, nagkaproblema lang kanina. Mumiti si Miranda. Salamat Noel, pat huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga inayos mo. Saka salamat din sa lahat ng pagtulong mo sa akin noon. Walang anuman, ate, sagot ni Noel. Kung hindi rin dahil sa inyo, hindi ko natutunang mahalin tong trabaho ko. Dati, trabaho lang ito para mabuhay. Pero ngayon, pakiramdam ko, may dahilan ako para pumasok araw-araw. Habang nag-uusap sila, dumating si Clara Malvar, anak ni Lorenzo, na ngayon ay Vice President for Modernization and Ethics ng kumpanya. Ang kanyang presensya ay parang liwanag, simple ngunit may autoridad. Good morning everyone, bati ni Clara. Nakita ko ang bagong orientation schedule. Ma'am Miranda, I'm proud of what you've done. My father would be too. Tumango si Miranda at napangiti. Maraming salamat Miss Malvar. Hindi ko po magagawa to kung hindi dahil sa aral na iniwan ng tatay ninyo. Ngumiti si Clara sabay sabi, at ngayon, tayo naman ang magpapatuloy nun. Sa mga sumunod na taon, lumago ng husto ang Malvar Innovations. Hindi lamang sa kita, kundi sa reputasyon. Nakilala ito bilang isa sa mga kumpanya sa bansa na may most humane work culture. Maraming kumpanya ang bumisita para matutunan kung paano nila pinapanatili ang respeto sa pagitan ng management at empleyado. Isang araw, habang ginaganap ang 35th anniversary ng kumpanya, muling nagtipon ang lahat sa malaking hall. Nasa gitna si Lorenzo. Ngayon ay 78 taong gulang, nakaupo sa wheelchair, ngunit may ningning pa rin sa mga mata. Sa harap niya, nakatayo sina Hector, Miranda, Noel at Clara, ang mga taong kasama niya sa muling pagbangon ng kumpanya. Tumayo si Clara at nagsalita, "Mga kasamahan, ngayong araw, ipinagdiriwang natin hindi lang ang tagumpay ng kumpanya, kundi ang pagkakaisa ng bawat isa. Hindi tayo nandito dahil sa posisyon o sa kita, kundi dahil may puso tayong sama-samang tumitibok para sa parehong layunin." Lumapit siya sa kanyang ama at inabot ang mikropono. At gusto kong marinig din yung muli ang mga salitang nagsilbing gabay ng ating kumpanya sa loob ng maraming taon, mula mismo sa taong nantatag nito. Tahimik ang lahat nang unti-unting itinaas ni Lorenzo ang mikropono. Kahit mahina na ang boses, bawat salita ay tumagos sa puso ng bawat nakikinig. "Mga anak," sabi niya, "ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng proyekto o laki ng kita. Ang tunay na yaman ng kumpanya ay hindi nasa pera, titulo o gusali, kundi sa kabutihang loob ng bawat isa." Lumuluhang nakangiti si Miranda. Si Hector ay tahimik lang, pinupunasan ang mata. At si Noel ay nakatayo sa gilid, hawak ang kanyang cap na parang nagbibigay galang. Nagpatuloy si Lorenzo, "Kapag dumating ang araw na wala na ako, huwag ninyong kalimutan. Ang bawat taong dumadaan sa pintuan ng kumpanyang ito ay may halaga. Maging gwardya man o presidente, pantay ang respeto, pantay ang dignidad." Nagpalakpakan ang lahat. Ilang sandali pa, tumayo si Miranda at niyakap si Lorenzo. "Salamat Sir Lorenzo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman ang tunay na ibig sabihin ng kababaang loob." Ngumiti si Lorenzo. Ang kababaang loob, Miranda, ay hindi parusa. Ito ang regalo ng mga taong marunong umamin na may mali silang kailangang itama. Ilang buwan matapos ang anibersaryo, pumanaw si Lorenzo ng payapa sa kanyang tahanan. Sa tabi niya ay si Clara at sa kama ay nakapatong ang larawan ng kumpanya. Isang paalala
ng kanyang buhay na inalay sa pagtuturo ng kabutihan. Sa loob ng kumpanya, nagtayo sila ng maliit na monumento sa lobby. Isang simpleng rebulto ni Lorenzo na nakangiti. May hawak na plake na nakasulat ang kanyang mga huling salita. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kayamanan ng bulsa, kundi sa kabutihang nilalaman ng puso. Tuwing dumaraan si Miranda roon, palagi niyang binubulong, "Hindi ko kakalimutan, sir. Hindi na kailanman." At sa bawat bagong empleyadong pumapasok, tinuturo ni Hector, ni Noel at ni Clara ang estatwa bilang paalala. Yan ang nagtatag ng Malvar Innovations. At yan din ang dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho ng may puso. Muling nabuhay ang diwa ng kumpanyang minsang muntik ng masira. At sa bawat araw na lumilipas, nananaili ang aral ni Lorenzo sa kanilang isipan na ang paggalang, kababaang loob at manasakit ay hindi lang mga salita. Ito ang tunay na puhunan ng tagumpay. Kung natapos ninyong pakinggan ang kwento, salamat sa inyong oras at pakikiisa. Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon o kapal ng bulsa, kundi sa kabutihan at respeto na ibinibigay natin sa kapwa. Kung may natutunan kayo sa istoryang ito, mag-iwan ng komento sa baba at isulat ang salitang respeto bilang tanda na dala ninyo ang aral ng kwento ni Lorenzo Malvar. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video para mas marami pang ma-inspire at matuto. Hanggang sa susunod na kwento dito sa Alon ng Istorya, kung saan ang bawat alon ay may dalang aral at ang bawat aral ay humahaplos sa puso.